Okay, it's a combination of the World Cup lineup and itong Southeast Asian Games lineup na magkasunod lang. SEA Games, then World Cup, and then Asian Games. So kung mapapansin nyo, pareho tayong may panalo doon. Kahit sa World Cup, isa lang ang panalo. Pero kung makikita nyo, evident doon sa game against China. Nung nilagay mo si Clarkson sa isang organized system, panalo yung Gilas. Lumitaw yung galing ni Clarkson, yung individual skills ni Clarkson. Lumabas lalo yung pagiging NBA player ni Clarkson. The same thing. Pag nilagay mo si Brownlee sa isang sistema, lumalabas yung galing ni Brownlee at yung galing ni Kwame. Kasi Kwame can help defensively. He can guide perimeter players. At talagang mabablanka ka. The same thing with Japet. Hindi pa natin nakikita yung Aguilar-Kwame combination sa loob. Yung Junmar at saka Kwame pa lang ang nakita natin. Pero baka mag si team ko na pagsamahin itong si Japet at saka si Kwame. Kasi parehong shot blocker. No, Kwame can take care of the inside play. Doon si Japet pa jump shot na lang sa, which is nakita naman natin yung punto si Japet kahapon is galing sa isang jump shot, galing sa pasa ni Arvin Tolentino. Yeah. Marcio is there for a reason. Chris Ross is there for a reason. Yung depensa ni Chris Ross, yun ang isa pang nakikita natin nagdala. Maraming nahihirapan kay Chris Ross. Malaking tulong yung ball pressure ni Chris Ross. Ayan, si Kevin Alas din, di ba? Malaking tulong yan. Yun nga sinasabi ko eh. Si Kevin at saka si Kiefer, kung gagamitin mo ng tama, ay nako, hindi ka magsisisi. Even si Pugoy at saka si Marcio of the same game. Pero kay Pugoy, ang problema, nandun na si Pugoy, nag-aantay na ng tira eh. Hindi ko maintindihan bakit. Diba? Yun na ngayon, sinabi ni Clarkson, hindi niya kilala si Ro, hindi niya masyadong kilala yung laro ni Pugoy. So bakit? Diba? Kakampi, dapat ang ipapasok mong naturalize, yung kilala na yung kakampi niyang local. Diba? Logic wise, diba? Kita mo pag Brownlee, diba? Oh. Kita mo pag Brownlee, kilala, ibig sabihin, alam niya kung kailan niya papasahan itong si Marcio. At saka, pag itong si Brownlee nasa loob, alam niyang nandiyan si Junmar, nandiyan si Kwame, nandiyan si Japet. Pwede niyang pasahan yun sa loob anytime, yung tatlong malaki na yun. Junmar, Japet, tsaka si Kwame. Target niya yun sa loob. Pagdating sa labas, si Marcio, si Arvin, o si Oftana, yung target niya. Si Scotty nga nawala yung laro nung World Cup Ngayon lang medyo nakabawi Isipin mo PB MVP. Triple-double guy, nawala yung laro sa World Cup. Dahil hindi nagamit ng tama. I mean, bakit mo iniline up yung mga players na yan? Dahil alam mo na mamamaximize mo sila. Niline up mo nga si keeper, pero parang panakibutos lang si keeper halos. Pinapahinga mo lang siya dahil pagod na yung star player mo. Hindi dapat ganun. Kung ang lalaruin natin is yung against China and yung against sa Bahrain, kung ganun ang laro natin parate, panalo tayo. Kumbaga, parang US yan di ba? Yung 2012 Olympic, yung 2012 London Olympics. Yung lineup ng USA is a combination of Beijing Olympics, combination ng lineup ng Beijing Olympics at saka ng 2010 World Cup. Pinagsama yon.
parehong gold medal yung naipanalo ng US doon sa dalawang tournament. Yung mga player na yon sa Beijing at saka sa Turkey, pinagsama yon. So ano naging resulta sa London Olympics? Gold. At kahit sa tune-up games, walang talo. Sino yung mga player sa 2008 Beijing Olympics? Melo, Kobe, LeBron, Deron, basta yung mga ganon, tatlo, di ba? Then sa 2010 World Cup, si Durant, si Westbrook, basta yung mga ganon, to name a few. Combination ng lineup, ganon din yung nangyari sa Gilas, combination ng World Cup at saka nung SEA Games na parehong may panalo. Ilagay mo sa isang sistema, panalo na. So, yun lang po.